Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Inilabas na po ng Commission on Elections o COMELEC ang listahan ng mga nominado sa ilalim ng mga party list. Para sa darating na 2025 elections, 156 certified party list organizations ang naitala ng COMELEC. Para inyo pong makita ang buong listahan, mangyaring magtungo lamang sa opisyal na website ng ahensya, www.comelec.gov.ph. Matatandaang sinabi ni COMELEC George Erwin Garcia na plano din itong i-upload sa naturang website ang Certificate of Candidacy o COC at ang Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ng mga kandidato. Nangako rin ng COMELEC na lulutasin nito ang pagdedesisyon ng mga itinuturing na mga nuisance candidates sa Nobyembre. Sa kabuuan, mayroong 221 na kandidato ang itinuturing na nuisance bets, kung saan 117 dito ay tumatakbo para sa national positions, habang natitirang 104 ay tumatakbo sa lokal na pamahalaang posisyon. Alinsunod po sa Omnibus Election Code Section 69, ang isang kandidato ay tinuturing na nuisance candidate kung naghain ito ng kandidatura na may layuning lituhin ang mga botante sa proseso ng halalan sa pamamagitan ng pagkakapareho ng kanilang pangalan sa ibang mga rehistradong kandidato. Ito na po ang much-awaited comeback dahil makalipas ang 10 taon, muling nagbabalik sa entablado ang South Korean girl group na 21. Masayang inanunsyo ng grupo na binubuo ni Sandara Park, CL, Minzy at Park Bom ang kanilang pagbabalik sa Asia leg ng kanilang paparating na 2024 to 2025 World Tour na pinamagatang Welcome Back. Nauna na itinakda ang unang araw ng kanilang concert sa Pilipinas, ngunit dahil sa sold-out ticketing nito, magkakaroon pa ng Day 2 concert ang grupo. Gaganapin ito sa SM Mall of Asia Arena sa November 16 at 17. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kwinestyon ng ilang mambabatas ang mahigit 62 billion pesos na flood control project sa Bicol Region matapos na malubog ang maraming lugar dito dahil sa bagyong Christine. Kaya naman tiniyak ni Senator Joel Villanueva na sisiyasatin ng senador kung saan napunta ang bilyong-bilyong proyekto na lulutas sana sa matinding pagbaha. Mismong si Senate President Chis Escudero na rin ang nagkumpirmang tatanungin ng Senado ang mga concerned government agencies ukol sa issue. Aniya, mas magiging mahigpit din umano ang mga komite para sa kaukulang budget para sa taong 2025. Ibinahagi naman ng Philippine Ports Authority o PPA na umabot sa higit 7,000 pasahero na ang kasalukuyang bilang ng mga na-stranded sa mga pantalan. Ito'y matapos makansila ang mga biyahe dulot ng bagyong Christine dahil sa panganib na dala ng mga malalakas na alon. Nananatili naman ang paalala ng PPA na bago magtungo sa pantalan ay makipag-ugnayan po muna sa mga shipping lines. Sa kasalukuyang tala naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nasa higit 200,000 na ang Family Food Packs o FFPs ang naipamahagi sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng DSWD na sapat pa rin ang supply sa mga warehouse nito sa iba't ibang rehiyon. Nananatili rin ang komunikasyon nito sa mga lokal na pamahalaan para sa agarang pagresponde ng tulong. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.